based dun sa napagkwentuhan natin, kasi dami na natin napagkwentuhan, yung mga career, yung processes, kung paano mag-manage ng tao. Yung parang part talaga or essence talaga nito is tumulong kung paano tayo makakatulong sa mga career shifters, paano tayo makakatulong sa mga fresh grad, even sa mga career shifters or undergrad na gusto mag-try. Kasi naniniwala ako, may chance naman talaga sa IT. Anyone has a chance kasi siya technical yung pinag-uusapan. Yes. Tsaka based experience, marami na rin ako nakilalang ganun. Even me, ganun din. Paano naman yung mga tip natin sa mga ganun? Baka may mga may iwan kang mga tips and tricks sa ganun. Pro tip bilang isang Okay. Well, first, tips and tricks. Pag nasa IT ka na agad, for example, level 1 IT support or IT help desk. Minsan nga IT help desk is 1.5, much higher than IT support. So, in a way, kung may passion ka sa isang bagay, marami dyan free courses, resources. Use them. YouTube, Coursera, Google Courses, Microsoft Courses. Pwede kang mag-learn doon kasi ikaw nga, 'di ba, natuto ka din sa mga sa mga sarili lang din. Sarili. Kasi for example, sa real life natin, kung marunong ka mag-fill out ng forms sa government offices, kaya mo na yung IT workflows. Kasi forms lang din naman 'yon. 'Di ba? I mean, it's the most simple way of workflow eh. Mas nagiging technical lang yung sa architecture, engineering. Ganda, oo. And madalas pa yung IT. Hindi pala madalas. Minsan. Tapos and then doon, sa ITIL Foundation, pwede ka rin, may fee for ng maraming free courses dyan or even paid, less than 1,000, less than 500. Tama. Maraming mura dyan, Coursera, for one. Help me rin sa mga cloud fundamentals. Kasi hindi mo makailangan technically ng certificate eh. Ang dami dyan, di ba? Hindi naman certified, pero nandoon sa role. You just have to know how it works. And then pag nahingi ka ng certification, may certificate din naman bibigay sa'yo. Bigay mo sa HR. Additional advantage din yon amongst all the applicants, and also it adds up or boosts up your yung market, sa market, and then yung sa salary mo, it might add up as well. Yun, puro fundamentals and basics ng cloud. Marami dyan, may mga pa nga eh. Kapag marunong ka na nun, service desk fundamentals, AWS, Azure, Google Cloud, meron ka ng pa-buzzword sa mga interviews, di ba? Well, I know this and that. Kasi ang mga managers naman, hindi ka naman tatanungin ng very internal about their own processes. Eh. Ano yung widely known sa IT, yun ang itatanong sa. If you're able to answer it, then pasok ka na. May mga or hindi ka man pasok, may advantage ka na. Third, yun nga, sa comms. Hindi naman comms, pero if you feel like you lack something, work on it, improve. You don't know where it might be applicable kasi. It's better that you have it than needed. Ganon. Tapos, ano pa ba? Kunwari ako, sa experience ko, may customer service skills din ako, diba? Kasi nga, due to my past experiences or first-hand experiences. Yung customer service skills na yan, very premium yan sa IT. Napansin ko nga siya na hindi siya sinasabi as per paper or as per upfront, pero pag may skills ka na ganun, laking advantage ng mga tao